We are more than just a church. We are a family who deeply cares for each other, a family who puts Jesus at the center, a family who is united by God's perfect love. Together, we serve one purpose. Together, we do the vision. And together, we strive hard to reach our goal. We believe that life is better when shared, and that is why we do life together. Raining Light Family is composed of many groups full of life, where we experience life full of excitement and significance. We believe that together, we can do more, we can achieve more, and we can be more. We are here to transform this nation. We are unified to make a great impact. We exist to make a great difference, not just where we are, but in many places around the country, and even around the world. Our leaders, Pastor Lito Peren, our spiritual father, with his wife, Pastora Tess Peren, our spiritual mother, they are being used by the Lord to help other churches to be equipped and strengthened in doing Jesus' mission. We are on the same boat. We are working for the same goals. We are doing the same thing. We will continue to reign, and we will continue to shine the light of life. We are the reigning light. As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Welcome home, family! Yeah. Welcome sa ating Sunday celebration. Ako po si Ate Marie de Guzman. Ako po si Ate Ellen Galvez. Alam ko, excited kayo, di ba? Yes! Excited tayo! Di ba? Woo! Tama! Kasi last week, 2 weeks ago, dapat tayo yung nandito. Pero biglang nalungkot kasi napostpone. Yeah, Pero nalungkot mas tayo. excited ngayon, na doble. Tama? Yes! Di ba? Kasi eto na. At ngayon po, family, yung mga nakaraan, ang gaganda ng message, di ba, na na-receive Yes, natin. oo, magaganda Lalo yung last message. Sunday, yung Miracle to Restore. Yes, Wow. oo, yung Miracle to Restore. At may nangyari sa akin doon, Ate Tama. Marie. Sige, ate. Oo, may nangyari sa akin kasi sabi nga Miracle to Restore. Alam mo ba yon, yung natanggap ko miracle, kahit salita lang, na narinig ko na nagsawa na ako, ayoko na, asawa na ako sa bisyo ko. O di ba? Miracle na yun. Kahit narinig ko lang, di ba Kuya Ron? Marinig ko lang yung sawa na ako sa bisyo ko. It's a big miracle na sa buhay ko yun. Talaga marinig ko lang yun, Lord, thank you Lord. Sabi kong ganon. Ikaw, Ate Tama. Marie, o di ba? Dati ayaw bumitaw, ano? Oo, kasi lagi, yung mga presence ka, dapat lagi nandun sa'yo, tsaka lagi kang available. Tama. Dapat lagi ka pating, ikaw ang unang sumusunod sa Lord. Tama. Para ma-receive mo yung miracle to restore na yan. Tama. Totoo po, pag nasa presence ng Lord, laging may miracle. Kaya sabi nung Sunday, just be there. Just be Ako there. Din, Yes. Meron din akong miracle na na-receive. Okay. Tuwan-tuwa ako kasi 2 days ago lang to. Meron po akong nakasama sa cell group, mga bago pang mag-pandemic, 2 taon na ngayon. Pero ayaw niyang mag-live class. Kahit anong gawin kong encourage, ang dami niyang issue, ang dami niyang pinaglalaban. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na sa taong to. Hindi ko alam kung paano to makakasunod sa'yo. Tapos pa, pero habang pinag-pray,
Oh, di ba? Meron siya mga VIP sa ating live, meron sa ating mga choir Yes. training. Yes, Tapos di ba? last Galing. Sunday, nakapag-invite siya ng marami. Oh, Talaga di ba? May nag-VIP tamang sila. timing talaga, Ate Marie. Oo. Hindi lang po yun. Yes. Ang ginawa po namin, kinonsolidate namin sila. Tapos Oh. na-open cell po siya. Oh, di ba? Na-open Galing cell talaga ni siya. Lord, di ba? Nakakatuwa talaga. Palakpak naman dyan, di ba? Oh, it's a miracle dun sa tao. Tapos po, yung kausap ng tao, nung nag-uusap na kami, kinakamusta ko siya, anong feeling mo? Ngayon may tutulungan ka na, may aalagaan ka na. Alam niyo po ba ang sabi? Kailangan ko na talagang mag-live class. Kasi Yeah! Di ba? Kaya po, sabi ko, grabe ka talaga, Lord. Ikaw talaga yung humihipo ng mga tao kahit anong tigas. Talagang in your perfect time, gagawin mo lahat. Kaya Tama yun, Ate natuwa Marie. po ako sa Lord. At kayo po, alam ko, meron din po kayong mga miracle. Yes, di ba? maraming miracle Alam yung ko mga yan. Mga nasa FB Live. Hello po sa mga nasa FB Live natin. Marami po kayong miracle na nangyari sa buhay nyo. I-ano nyo po, i-comment nyo po yung Comment mga nyo po miracle. at i-share nyo sa cell group nyo, i-share nyo sa mga leader nyo, i-share nyo sa mga kapitbahay nyo, sa family nyo, yung mga miracle na na-receive nyo. Tama. Diba? Kasi pasa-pasa lang yan. Ah, Mag-bless ah. tayo, hayaan din natin mag-bless yung iba. Yes, tama yun, Ate Marie. At alam ko, natutuwa kayo sa miracle namin, pero mas may miracle pang gagawin si Lord as we Yes. worship God, di ba? Yes, as we Kaya worship. sa mga hindi natin, Yes, ready na sila. okay, Yes. ready po tayo, tayo po tayo. At yun pong mga nasa FB Live, i-comment nyo po, I am ready to worship God. Yes! Woo! Kaya family, Let's worship! Lord, we thank you for the safety. We thank you for your healing. We thank you for your miracle. We thank you for your presence. We thank you for your love, God. Lord, salamat, God. Praise goes on will always be on you, God. Amen. Ah! Here in your light we find what makes us come alive, a sacrifice of praise. A city on a hill, surrender to your will, your glory on display. Your glory on display. Awesome in this place. Jesus, you are awesome in this place. Worthy to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. You will be praised. Hey! You will be praised. Your love a force of grace, consuming every space. It's uncontainable. You're coming like a flood. Our hearts are filling up. All things are possible. Come on, declare it. All things are possible. Awesome in this place. Jesus, you were awesome in this place. You are worthy to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. You will be praised. Woo! You will be praised. Let the praise goes on. Your praise goes on and on forevermore. We lift the name of Jesus. Your kingdom come is what we're living for. We lift the name of Jesus. Your praise goes on and on forevermore. We lift the name of Jesus. Your kingdom come is what we're living for. We lift the name of Jesus. Lift the name of Jesus. Come in. Awesome in this place. Jesus, you are awesome in this place. Come on, church, declare it. You're worthy to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. Come on, awesome in this place. Awesome in this place. Jesus, you are awesome in this place.
worthy to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. You will be praised. Amen. You will be praised. You will be praised. 1, 2, everybody, let's go. Your praise goes on and on forevermore. We lift the name of Jesus. Your kingdom come is what we're living for. We lift the name of Jesus. Your praise goes on and on forevermore. We lift the name. We lift the name of Jesus. Your kingdom come. Your kingdom come is what we're living for. We lift the name of Jesus. We lift the name of Jesus. We lift your name, Jesus. We lift the name of Jesus. Come on, give God the highest praise, church. Come on. We praise you, Jesus. We honor you. We welcome you, Lord, in this place. We welcome your presence. We welcome, Lord, your power. Yung pag-ibig po ng Diyos, makapangyarihan yan para magbago ka. You need to be something good, something new for the We Lord. are not called by God to be saved. Lord, lagi po niyang nire-respect ang ating feeling. So this is all about restoration. It comes from within, not comes from the outside. So, at umasa po tayo na matatapos I know that this is a perfect time. Kaya, ang aking paalala, we have no right to question God. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon, ang miracle for freedom. The works of the enemy to the people's lives is all about slavery. Ang gustong-gusto po ng kaaway, ginagawa kanya pong alipin. Gusto kong i-share sa inyo, miracle for freedom. Now, baka isipin mo, walang umaalipin sa'yo. Bibigyan kita ng example na baka hindi mo alam na meron ka. Inaalipin ka ng masamang nakaraan. Sino dito inaalipin ng masamang nakaraan? Yung hanggang ngayon, naaalala mo pa yung ginawang pangit sa'yo. At hindi lang yung ginawang pangit sa'yo, ikaw ay alipin ng damdamin. Yung mga bagay na nakasakit sa'yo. Sino po yung may mga hanggang ngayon nararamdaman ka? At minsan, meron din pong alipin ng takot. Kaya po ngayon, marami pong mga taong depressed. At alam niyo po ba, ang depression ay bunga ng oppression. Ano yung oppression na yun? Binobombard ang isip. So gusto ko pong unawain nating mabuti ang mga bagay na ito at malinawan natin. And your miracle is all about freedom. Miracle for freedom. Hindi ko alam kung ano yung nang-o-oppress sa'yo. Sapagkat ang oppression, trabaho ng kaawayan. Pero ang trabaho ng Panginoon to deliver you. Sa mga taong oppress, ang gusto ng Panginoon, palayain ka. Excited po ba kayo sa kalayaan? Now, oppression, it is all about the state of being subject to unjust treatment or control. So that is the meaning of oppression. The state of being subject to unjust treatment or control. So hindi makatarungan para sa isang alipin doon sa nakukontrol. So mga kapatid, mga kasama, I just want you to receive the miracle for freedom. Hindi ko alam kung ano yung umaalipin sa'yo, pero sa tulong ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng kanyang salita, maranasan natin ang paglaya ngayong umagang ito. So this is all about freedom sa pamamagitan ng milagro ng Panginoon. So let's bow our head and pray.
and ask the Holy Spirit. Pwede po bang tumayo ulit tayo para po anyayahan natin yung presence ng Lord, hindi lang sa pamamagitan ng awitin, kundi sa pamamagitan ng ating mga puso. Just ask God, Lord, I am ready to receive your word. And I am so excited. Lord, prepare mo yung heart ko, Panginoon, para tanggapin ang iyong banal na salita. And Lord, I am so excited, Lord God, para po matanggap namin ang mga bagay na ito. Come on, begin to pray to God. God is listening to you. Your spirit must be subjected to His Spirit and ask God, Lord, I surrender to you. I love you, Lord. I will obey you. I will follow you. Lord, I love you more than my life, Lord God. And God, I am so excited to receive your word. Father, lahat po ng hindrances, alisin mo po sa amin ngayon at kami po ay iyong pagpalain. Salamat po, ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So kung ikaw may mga bagay na umaalipin sa iyo ngayon, i-reveal ng Lord yan kung ano yan. And get ready. God wants to lose you. Gusto niyang kalasan ka ngayon. Naririnig nyo na po ba yung mga kadena na nawawala, nalalaglag? Kasi pinapalaya ka ng Panginoon. Kaya hindi po aksidente ang mga bagay na ito. It is your declaration in the Spirit. I hear the chain falling. Yung mga kadenang nakatali sa'yo, unti-unting nawawala. Are you excited? So mga kasama, mga kapatid, pwede na po tayong maupo at pakinggan po natin yung sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dito. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Bible para po at least habang binabasa ko, naririnig ninyo, nakikita ng inyong mata, mas matindi po yung retention. Naririnig mo na, nakikita mo pa, kaya matindi yung pag-sink in. Now, in the book of Acts, chapter 16, starting from verse 16 to the following. And verse 16 says, once when we are going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. So mga kasama, mga kapatid, meron ditong isang babae, siya po ay alipin. Alipin po siya, ibig sabihin, meron pong nagmamay-ari sa kanya. No, ibig sabihin, merong bumili sa kanya at ginawa siyang alipin. So, ibig sabihin ng alipin, hindi niya pagmamay-ari ang kanyang buhay sapagkat merong nagmamay-ari sa kanya. That is the meaning of slave. So, mga kasama, yun po yung sitwasyon ng babaeng ito. And that slave who had a spirit. So gusto natin mamaya, pag-uusapan natin ito para maintindihan nating mabuti and then makarelate tayo dito sa ganitong bagay. And she followed Paul and the rest of us shouting, "These men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved." Imagine niyo po, gusto kong idalhin kayo dito sa sitwasyong ito na ang babaeng ito ay dalawa ang nagmamay-ari sa kanya. Hindi niya pagmamay-ari ang kanyang sarili at hindi rin siya pagmamay-ari ng Diyos. Ang nagmamay-ari sa kanya ay ang tao at lahat ng bagay na ginagawa niya, na pinaghihirapan niya, ang kinikita pumupunta sa kanyang amo. Yun po yung sitwasyon. And then meron din po siyang spirit. And that spirit is not the spirit of the Lord. It is the evil spirit that gives her the ability to tell the future. So mga kasama, ito yung sitwasyon ng babae na gusto kong maintindihan natin mabuti ang mga bagay na ito. A slave is owned by, possessed by her master. Siya po ay pagmamay-ari, siya po ay tinatangkilik ng kanyang amo. At itong babaeng ito, hindi lang po siya may nagmamay-ari sa kanya, sa ginagawa niyang panghuhula, ang kapangyarihan ng kanyang panghuhula ay galing sa espiritu. And that spirit came from the evil spirit.
And that evil spirit is controlling spirit. Kaya niya nagagawa ang mga bagay na ito dahilan doon sa espiritu na nasa sa kanya. And then, kilala po siya sa lipunan doon sa pinuntahan nila Paul and Silas in the prison. At ito po yung ginagawa ng evil spirit. Gusto kong manotice niyo po itong mga bagay na ito. The evil spirit, through the slave woman, she followed Paul and the rest of us, shouting, "These men are servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved." So imagine mo yung evil spirit ini-endorse si Paul and Silas. Yung evil spirit, sinasabi niya na itong mga taong ito, galing ito sa pinakamakapangyarihan Diyos. So anong gusto kong i-point out dito mga kapatid ko sa Panginoon? That the evil spirit recognized the Most High God. But the problem is, hindi pwedeng pagsamahin yung Holy Spirit at saka yung evil spirit. Pakisabi sa katabi, hindi pwedeng pagsamahin yun. So mga kasama, itong si Paul and Silas, naglalakad sila, at itong babaeng ito, sumisigaw sa kanilang likuran. Nang sabi niya, "These men are servants of the Most High God." Imaginein mo, in verse 18, in verse 18, she kept this up for many days. Imagine mo, maraming araw habang nakikita si Paul and Silas na naglalakad, tapos kilala siya sa panghuhula. Alam nyo, sino dito naranasan yung makapagpahula? Naranasan yung pahula. Halimbawa, nawala kayo na isang bagay, pinahuhula nyo kung sino kumuha. At saka, doon sa hula na yun, at itong pinakamatindi doon sa espiritu na yun, yung hula na yun tama. So, ibig sabihin, sa lahat ng mga nangangailangan para malaman ko ano yung hinaharap ko, ano yung sitwasyon, ito ang kinukonsulta. So, ibig sabihin, kilala siya doon sa komunidad nila. Nagiget niyo mga kasama? Kaya lang, hindi yun galing sa Diyos. Hindi porke magandang bagay ang binibigay nito, galing sa Diyos yun. At ito yung kanyang trabaho. Siya po ay controlling spirit. Siya po ay galing sa evil spirit. And then, ini-introduce niya si Paul and Silas, these men are servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved. Every day. So, ibig sabihin, itong demonyong ito, ini-introduce itong mga taong maka-Diyos. Kaya mga kasama, dapat mag-ingat tayo dito. She kept this up for many days. And then, here we go. Finally, Paul becomes so annoyed. Sabihin mo sa katabi mo, talagang naasar na. Tandaan nyo, itong woman who is a slave, who has a spirit in her, sinasabi niya, itong si Paul and si Silas galing sa Panginoon, ituturo niya sa inyo paano kayo maliligtas, araw-araw, for so many days. At si Paul, naasar. Sabi mo kahit apostol naaasar. Sa espiritong hindi galing sa Diyos. Nagiget niyo mga kasama? So dapat na-identify natin yung spirit that belongs to the Lord. Hindi porke spirit, okay na yan. Kaya mga kasama, mag-ingat tayo mabuti. I-discern natin ito because the evil spirit wants to deceive, the evil spirit wants to control. Kaya lang, araw-araw ng buhay nila, makinig kayo sa mga taong ito, sapagkat ang mga taong ito ay galing sugo ng Diyos na magtuturo sa inyo sa kaligtasan. Si Paul naasar. At ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Paul, she kept this for many days. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the Spirit, wow. Naglalakad si na Paul, may umaalingaw-ngaw sa likod. At ang pinakamabigat doon, yung espiritong iyon, hindi galing sa Diyos. Sabi niya, itong mga taong ito, galing sila sa Diyos, padala sila ng kataas-taasang Diyos, at sila ang magtuturo para sa kaligtasan. For so many days. Mahaba talagang pasensya, ano?
Tandaan niyo po, kahit mahabang pasensya, nauubos din. Pero tingnan niyo itong ginawa niya. And then, he turned around and said to the Spirit. Anong sabi niya doon sa Spirit? In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her. Whoa. And that moment, the Spirit left her. The Spirit left her. Alam niyo po ba, ang Espiritu, yan po yung nagkukontrol sa'yo para wag kang makasunod sa Diyos. At yung Espiritong yan, yan din yung nagkukontrol para madaya ka. Yung feeling mo, tama ka. No, yung feeling mo, tama ka. At saka, yung pakiramdam mo, nag-iisa ka. Yan mga ganun, yung mga pakiramdam. No, pakisabi sa katabi, hindi porke may nararamdaman ka, tama. Nagiget nyo mga kasama. Di ba pag kami naramdaman ka, pag may naisip ka, parang tamang-tama? Sabi ko na nga ba eh. So mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga ng mga bagay na ito na dito sa ganitong sitwasyon, hindi ko alam kung gaano siya katagal. Hindi binanggit ng Bible kung gaano siya katanda na. Kung ilang edad niya. Kaya lang, itong babaeng ito is slave na may nagmamay-ari sa kanya. He possessed by his master. And she has the spirit. And that spirit came from the evil spirit that enabled her to predict the future. And because of that spirit who predict the future, maraming pera ang pumapasok sa kanyang amo. Pakisabi sa katabi, maraming pera ang pumapasok sa amo. So anong gusto kong sabihin dito mga kasama? Itong espiritong ito, na nandito sa babae, noong inutusan ni Pablo, na sabi niya, espiritu na mapandaya, espiritu na mapangontrol, lumabas ka sa kanya. Come out! Pakisabi, come out. Ang ganda nito at immediately, sabihin sa katabi mo, hindi dahan-dahan. Hindi unti-unti. Bigla. So ito yung bagay na because of the name of Jesus, in the name of Jesus, I command you to come out. To come out of her. So itong demonyong ito, imagine mo, na-recognize yung power and authority ni Jesus. At ang demonyo, mabilis na sumunod. Sabi mo sa katabi mo, mabuti pa yung demonyo. Ang bilis sumunod. Nagiget nyo mga kasama? Yung espiritu, para wag kang Naku, delikadong espiritu yan. Baka close na kayo. Yung masamang espiritu, mga kasama, umalis nung sabihin sa pangalan ni Jesus, lumabas ka sa kanya. And that moment, the spirit left her. Iniwanan siya ng espiritu na yon. At tingnan nyo itong mabuti, mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon. When her owners realized that their hope of making money was gone, noong gumaling na itong taong ito, bakit siya nakakapanghula? Kasi merong evil spirit sa kanya. Noong mawala na yung evil spirit, mga kasama, I just want you to be ready for this. Nung mawala na ang evil spirit, it is the opportunity for the Holy Spirit to get in. Kasi hindi pwedeng makisama ang espiritu doon sa mga may espiritu ng kakaiba. Tingnan mo yung katabi mo. Come out! Come out! Come out! And that is miracle for freedom. So itong babaeng ito, hindi niya pagmamayari ang sarili niya, may nagmamayari sa kanya, may masamang espiritu pa siya. Pero nung sinabi sa kanya ni Pablo, come out of her. Ang espiritu lumayas agad. Mga kasama, sino dito yung may nararamdaman kang pangit na kumukontrol sa'yo? Sabi ng demonyo, huwag kang aamin, madadamay ako. Are you with me? Are you with me? Sino po dito yung alam mo ang kapangyarihan ng Diyos na kayang magpalaya sa'yo? Kaya lang dapat ma-identify mo.
Ano mang spirit, itong babaeng ito, ang espiritu niya, nagbibigay siya ng pagkakataon para makita niya yung future. Napoporsight niya yung, napoforesee niya yung future. Because of that spirit. Alam nyo, yung evil spirit, meron pong parang magandang benefit sa'yo. Pakisabi, yung evil spirit parang may magandang benefit. Kasi nga, deceptive. Kasi nga, controlling. Parang maganda, pero hindi yun talaga maganda. Parang lang. No? Tingnan niyo po itong mabuti. Oh. Ang lahat na parang maganda, pangit yun. Yung lahat na parang mabait, salbahe yun. Yung lahat na parang mga banal, hindi ho totoong banal yun. Kaya yung parang may espiritu, pero hindi ho talaga espiritu. Iba talaga yung may espiritu. Kaya pakisabi sa katabi, dapat lumayas. Kasi hanggat wala doon yung Holy Spirit, hanggat wala doon, hindi nakakaalis doon yung evil spirit, hindi pwedeng lagyan ng Holy Spirit. Tama po ba mga kasama? Kaya nga ito tingnan nyo mabuti, noong naka-experience po siya ng miracle of freedom, na wala na po yung kanyang power to see the future. Sabi mo sa katabi mo, may kapalit talaga. Nagigets mo mga kasama, naiintindihan yung mabuti ang mga bagay na ito. Meron pong dahilan dyan sa espiritu na nasa sa atin na tinatangkilik natin. Are you ready to lose it? Gusto mo na bang pakawalan yan? Sa mga kasama, in the name of Jesus, come out! Amen! So kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, ganito ang nangyari. Sabi nitong amo niya, hindi ko na pala ito pwedeng pagkakitaan. Sapagkat hindi na siya makapanghuhula pa. So when her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to the face of authorities. Noong nahulasan, nung nawala yung evil spirit. And I do believe, nung meron itong evil spirit, itong babaeng ito, ang itsura nito iba. Tingnan mo yung katabi mo. Are you with me? So, ang itsura nito iba. Siguro nung may evil spirit yan, ang itsura niyan iba. Walang glow, walang life. Walang enthusiasm, walang sigla. Bakit? Kontrolado siya. Daya siya. Hindi ko alam kung mahabang panahon na yon, pero ganun ang sitwasyon niya. Alam niyo ba, maraming mga tao na tinatanggap na ganun na lang sila? Pakisabi sa katabi, hindi ka ganyan. Hindi ka ganyan. Nagiget niyo mga kasama? Are you excited? So ito yung bagay na kung saan, nung pagtingin ng lalaki, doon yung may-ari, parang nag-iba to. Wala na yung evil spirit sa kanya, pinalaya na siya, kaya ngayon, siya ay owned by God. Amen. Possessed by God. Amen. At na-identify yun na kanyang master, pambira to, gumanda to . Totoo ba na sumusunod sa Diyos, gumaganda? Amen. Ang sumusunod sa Diyos, pumupogi? Amen. There is something happening inside of her na nagmanifest sa kanyang aura. Amen. Nagkaroon na ng glow, nagkaroon na ng life. Meron ng ngiti. Wala na ang simangot. Meron na sigla. Wala na lungkot. Tira mo yung katabi mo, mukhang maraming lalaya ngayon. Wala nang hinang-hina. May lakas na ngayon. Bakit? Nandito tayo ngayon sa presence ni Lord and we are so excited to receive the miracle for freedom. Maaari sa ugali lang natin yan, sa loob lang natin yan, tinanggap mo na ganun ka. Hindi talaga, malungkutin talaga ako. Alam niyo po ba, pagka merong something inside of you, nakasimangot ka pero hindi mo alam. Tira mo yung katabi mo, buti na lang, nagliliwanag na yung mukha nyo. Nag-glow na kayo ngayon. Alam niyo, nung makita niya, umbira na iba to . Nakausap lang ni Paul and Silas na iba na to . Wala na yung espiritu doon sa babae na yon. Patay na business ko. Wala na pera.
Alam niyo, ang ginawa nito doon kay Paul and Silas, ginaladgad sila, dinala doon sa authorities. At kung babasahin natin ito tuloy-tuloy, tingnan niyo yung sinabi, no? At itong mga taong ito, they brought them before the magistrates and said, "These men are Jews and throwing our city into uproar." Pinagbintangan, ginugulo syudad natin. Sino dito yung ang buhay niya parang tahimik? Nung dumating ang Panginoon na gulo. Kasi may na-identify na mali. Pakisabi sa katabi, may na-identify bang mali? Tandaan nyo, pagka merong Holy Spirit, ini-expose ang evil spirit. So ito yung sitwasyon. So dinala sila doon at ang bintang, itong mga taong ito, manggugulo, pampasira negosyo. Laki kita ko doon sa aking katulong. Laki na bayad sa panghuhula. Ngayon wala na. Nanggugulo na to. Loge na negosyo. Nagiget nyo mga kasama? Anong gusto kong i-point out dito mga kapatid? Kahit na ikaw ginagawa mo mga bagay na patungkol sa Diyos, meron din magagalit sa'yo. Sino mga gagalit? Yung mga may evil spirit. Akala nila si Lord pampasira ng business. Wala nakita. Di bali may masamang espiritu, basta may kita. Ganyan ang mga taong deceive eh. Tandaan nyo po, anin mo ang pera, wala ka naman Diyos. Nagigat yung mga kasama? So napaka-importante ng bagay na ito na lumaya tayo ngayon. Sino dito yung excited ka, masaya ka na walang pera ka, pero may Diyos ka? Amen. At hindi mo titingnan na masama yung mga taong nagpapalaya. So itong mga taong ito, pinalaya doon sa itong slave woman na ito, pinalaya doon sa spirit na yon, itong mga tao nagalit sa kanila. Kaya mga kapatid ko, mga kasama ko sa Panginoon, mga kapamilya ko sa Ringing Light, tandaan niyong mabuti. You need to receive the Spirit that gives you freedom. Sapagkat hindi lahat ng bagay na maganda mong ginagawa ay matutuwa mga tao. Meron ding magagalit. No, tingnan niyo po ano yung kinagalit nila. Verse 21, sabi niya, itong mga taong ito nanggugulo. By advocating customs unlawful for us Romans to accept or practice. Sabi niya, meron tayong mga kustumare, may mga ugali tayo, may mga practices tayo, ayaw ng mga to. Yan po yun yung sitwasyon. So, tingnan yung mabuti, no? Hindi porke gumagawa ka ng tama, may matutuwa sa'yo. Pero ito lang, kapag ikaw gumagawa ng tama, alam mong kasama mo ang Diyos. At hindi ka nag-iisa. Sabi mo sa katabi, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Ito yung dinala sila sa authorities, tapos sabi nila, kontra ito sa ating mga taga-Roma. Doon sa ating tinatanggap na kultura at sa mga practices natin. Yung verse 22, sabi diyan, the crowd joined in the attack against Paul and Silas. Imaginein mo, hindi lang yung authorities, pati yung community. Pakisabi sa katabi, madami nagagalit. Nagagalit. Bakit? Kasi gumawa sila ng tama, pati yung community kasama niya to attack. So the crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. So ano yung parusa? Imagine mo, nagpalaya lang, naparusahan pa. Pinalo sila ng tungkod. After they had been severely plagued, they were thrown into prison and the jailer was commanded to guard them carefully. Mga kasama, pagkatapos na paluin, ang ginawa, kinulong pa. At hindi lang basta kinulong, bantayan yung maigi yan. No, tingnan yung mabuti, no? Sabi niya, bantayan yung maigi yan. And verse 24, when he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks.
Imagine mo, dinala po nila. Dito po kasi meron tayong mga kwarto dito eh. May kwarto po dito sa sunod, may kwarto po doon, may kwarto pong bodega. So ang ginawa po nila doon nung sabing bantayan mong mabuti, kasi ang trato sa kanila, mapanganib, dinala po doon sa kaloob-looban. So ilang pinto po yung dadaanan bago sila makapasok. So lahat ng pinto na yun nakalak. At hindi lang po yun, nakakadena pa sila. Inilagay pa sila sa kadena. So they fastened their feet in the cell. Nakakulong na, nakakadena pa. Bakit? Marireveal ang glory ni Lord. Sino po yung excited? Huwag kayong magtatanong, di ba? Minsan kasi mga tao, gumagawa naman ako ng mabuti, ba't napapahamak pa ako? Nag-charge na nga ako, nagagalit ka pa. Huwag na lang ako mag-charge. Minsan ganun tayo di ba? Ganun tayo mag-react sa mga pangit na sitwasyon. Hayaan natin kung ano ang gagawin ng Diyos. Huwag tayo magre-react. Si Paul and Silas, hindi sila nagre-react habang pinapalo. Hindi sila nagre-react habang ginaladgad sila. Hindi sila nagre-react habang nandun sila, dinala sa prison. Why? Alam nila na ang ganilang ginagawa, business ni Lord. Kaya kapag alam mo ang business na pinagagawa sa'yo ni Lord, hindi ka pwedeng matinag. Kahit na hindi ginagawa ng mga kaibigan mo, ng mga kakilala mo, ang ginagawa mo, basta alam mo kay Lord yan, ituloy mo. Amen. Pero kung hindi yan kay Lord, tigilan mo na. Amen. In the name of Jesus, come out! Amen. So mga kasama, mahalaga to. At ito yung magandang attitude na dapat meron tayo. If you want to experience miracle, dapat lagi kang handa sa gagawin ni Lord. Lagi tayong susunod sa pinagagawa ni Lord. Itong si Paul and Silas, ayaw niyang madisib ang mga tao doon kasi ang nagsasalita nito, merong different spirit. Ang nag-i-introduce ng salvation, may different spirit. Kaya siya pinaalis ni Paul doon sa babae, and that moment, the spirit left her. So, napahamak sila dito, pinarusahan sila, ginaladgad sila, itinuring silang kriminal. Naandun sila sa pinakaloob. Ang tawag doon, dungeon. Yun po yung kaloob-looban ng kulungan. Kung kayo po nakapunta sa Intramuros, may mga gate po doon, marami po yun, kuweba po yun, kulungan po lahat yun. At ang dungeon, yung kailalim-ilaliman. Sa bawat gate, bawat pinto, ay meron pong padlock. At ito po yung attitude. Tingnan nyo po, no? Ang ganda nitong attitude na to. Bugbog sarado sila, hindi sila tanggap ng lipunan. Pero grabe yung attitude ni Paul and Silas. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns. Imagine mo, nakatali na, nakakadena, nakabilanggo, nagpupuri pa sa Diyos. Tayo, ang laya-laya natin, hindi natin makapagpuri sa Diyos. Sabi sa katabi, laya mo nga eh. Hindi mo mapuri ang Diyos. Diba mga kasama? Ito si Paul and Silas, sa kulungan na sila, sugat-sugat yung kanilang katawan kasi pinalo, tapos nakakadena pa. Pero alam niyo po ba, ang kadena nila nasa paa. Kaya sila po, ang upo nila sa kulungan nakaganon. Nakakadena sila dyan, ang paa nila. Kasi merong bolang bilog na nakalagay doon sa kanilang kulungan. At ang pinakamalupit sa lahat, ang pagkakamali ng mga taong yon na nagbilanggo sa kanila, pinagsama. May co-leader. At hindi sila nagsisisiyan. Hindi sinisi ni Silas si Paul. Paul, ikaw kasi, tindi-tindi na magbalayos ka naman sa mga espiritu, nabugbog tuloy tayo. Hindi lang tayo binugbog, nakulong tayo. Ikaw kasi pasunod-sunod ka pa kay Lord eh. Walang ganon. Kasi alam nila, ang kalayaan nila, hindi yung nasa loob ng kulungan, kundi ang kalayaan nila, ang Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi, dapat may kasama ka ha. Nagagawin ang pagpupuri sa Diyos. About midnight. About midnight. Alam niyo ba yung midnight, yung po yung tahimik ang lahat, pero mapanganib sa demonyo. Yan po yung pagkakataon ng demonyo para kumilos. Tahimik. Madilim. Nagiget yung mga kasama. Yan po yung pagkakataon. Pero itong si Paul and Silas, about midnight,
were praying and singing. Napakabuti mo, Panginoon. Ito lang ang inabot namin. Sugat-sugat lang ang likod namin, Lord. Nakakadaya na lang kami, Lord, pero buhay kami. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras. Nagpupuri sa Panginoon. Ikaw, humira ka. May ingron ka lang eh. Ingron lang yan, ay, ang sakit. Espiritu yan. Come out! Lahat ng dahilan mo para huwag mo magawa ang kalooban ng Diyos, Spirit yan! Come out! Si Paul and Silas nagpupuri sa Panginoon, pambira, sugat-sugat na likod. Patingin nga na sa'yo. Sa'yo, parehas tayo. Pero napakabuti ng Panginoon. Salamat. Pwede bang palakpakan natin ng Diyos? Kunin natin yung ganong spirit. Mga kasama, tandaan nyo mabuti ang mga bagay na to, no? And hindi lang yun. Mga kasama, ito yung gusto kong maunawaan nyo itong mabuti. Mga anak ng Diyos. Kaya dapat anumang kalagayan, nagpupuri kayo, nananalangin kayo sa Panginoon kasi ito yun. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening to them. Ay, sabi sa katabi, nakikinig pala sa'yo. May nakakarinig sa'yo. Sa mga bagay na sinasabi mo, may mga bagay na ginagawa mo, there is someone listening to you. Maybe hindi tao yan, maybe spirit yan. Pero may nakakarinig sa'yo. Sabi sa'yo, may nakakarinig. Excited pa ba kayo? May nakakarinig sa'yo? Kasama. Ano yung naririnig sa'yo? Reklamo ba? Pasalamat? Wow! Babait yun na. Praise God! Pwede mo palakpakan natin ang Lord. Woo! Salamat! Sino dito yung nagkasakit ka, nagpasalamat ka? Kasi minsan ang pinagpapasalamat lang natin yung paggaling eh. Meron po kami, sometimes, meron po kaming grupo, kumain po kami. Sabi niya, ba't hindi tayo nag-pray? Bago kumain. Sabi ko sa kanya, bakit? Hindi ba pwedeng mag-pray pagkatapos kumain? Minsan kasi, nakaprogram na lang tayo sa mga bagay na gagawin natin. At namimili ka na lang ng mga bagay na pagpapasalamat mo, hindi lahat. Sino dito excited? Lumaya? No, ito yung bagay na gusto kong maintindihan ninyo, mabuti. And then verse 26, here we go. Verse 26, suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. Whoa! Lumindol. Alam niyo pag lumilindol, maraming nagiging makadiyos. Napapatawag sa Diyos. Pero ito, milagro to. Itong lindol na ito, this is the work of God, God's manifestation of His awesome power. So ano yung na yun? The prison were shaken at once. All the prison doors flew open and everyone's chains come loose. Lahat ng kadena nila doon sa kulungan nalaglag lahat, nawala lahat. I hear the chain falling. Come on! I hear the chain falling. Tandaan mo, hindi ka man iligtas ng tao, pero ililigtas ka ng Diyos. Ikulong ka man ng tao, palalayain ka ng Diyos. I hear the chain falling. Mga kasama, matagal ka ng malaya, pero bilanggo ka ng Espiritu na huwag mong magawa ang kalooban ng Diyos. And I command that Spirit to come out. In the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. So mga kasama, huwag kang magpapaalipin, huwag kang magpapadaya sa espiritong pumipigil sa'yo. Come out! Amen. So receive the miracle for your freedom. So mga kasama ko, mga kapatid ko sa Panginoon, merong ibinibigay ang Panginoon sa atin ngayon. Ang susi, panalangin at pagpupuri.
Panalangin at pero pagka naramdaman mo na yung kapaitan mo, yung kalungkutan mo, yung kawawa ka na. Never yung naramdaman ng mga taong yun. Hindi sila api kahit binugbog. Hindi sila api kahit kinawawa ng mga tao. Hindi ka naramdaman, Paul. Hindi sinabi ni Silas, Paul, kawawa tayo, ano, aping-api tayo. Imagine mo, gumagawa ka na ng mabubuti, binugbog ka pa. Spirit kasi yung mga spiritong paawa. Hindi ka kawawa, pinagpala ka. Ito yung bagay na nakita ko dito. And then, lahat ng mga bilanggo, naririnig yung kantahan, narinig yung panalangin, at kasama din silang nakalaga ng kadena. So, anong ibig ko sabihin, mga kasama at mga kaibigan? Kapag pinalaya ka ng Panginoon, ikaw din magpapalaya. May madadamay. Imagine mo, nakikinig lang sila sa prayer, nakikinig lang sila sa awitan. Yes, ang sarap ng praise and worship. Ang ganda ang kantahan nila, no? Maya-maya lumindol, tapos yung kanilang pagkakakadena, nawala. Imagine mo, hindi ko alam kung ilang cell yun. Kung cell hanggang 13. Di ba may cell 13? Gandang movie yun. Cell number 13. So kung merong 12, merong 11, meron 10, meron 9, hanggang 1. Nabuksan daw lahat yun. Nabuksan yung lahat ng kulungan. At ang maganda ito, the jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he threw his sword and was about to kill himself because he thought that the prisoners had escaped. Imagine mo, hating gabing tulog, naalimpungatan ka, bukas lahat ng kulungan, kabilin-bilinan lang nabantayan mo, tapos ngayon bukas. Alam mo itong taong ito, mas mabuti na magpakamatay kaysa masisi. Marami bang mga taong ganon? Yung ayaw na masisisi siya. Pero mga kapatid ko, mga kasama ko sa Panginoon, God has a plan and purpose. So marami kang pinagtatangkaan sa buhay mo, pero hindi dapat yan. Hindi ka dapat matakot. God is in control. God has a plan. So ito yung sitwasyon. Kinuha niya yung kanyang espada at gusto niya nang wakasan ng kanyang buhay. Kaya sa mga nandito ngayon, nagpaplano kang wakasan ng buhay mo, huwag ka mag-alala, may pag-asa pa. Mahal ka ng Diyos. May milagro. Kaya hindi solusyon ang magpakamatay. Kahit na anong hirap mo sa buhay. Si Paul and Silas nga, hindi nila inisip na magpakamatay. Pero itong ano na to, itong jailer na to, gusto na niyang magpakamatay. Sapagkat ang nasa isip niya, nakatakas na lahat. Sabi sa katabi, talaga yung isip na yan. Saan ka dadalahin? Hindi porke may isip, okay yan ha. Dapat mag-isip ng tama. So tingnan nyo ito, verse 28, buti na lang. May purpose si Lord na kahit pala mga bilanggo, palalayain ni Lord. Hindi lang ang pinalaya yung alipin, hindi lang yung pinalaya yung may spirit, ang pinalaya din yung prisoners. So mga kasama, God has a business of freedom. He wants to deliver everybody. Gusto ng Panginoon ay mapalaya ang bawat isa. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ang sabi dito, verse 28, but Paul shouted, don't harm yourself. We are all here. Are you here? Amen. Are you here? Amen. Are you listening? Amen. Are you hearing? Amen. Your chains are falling. Amen. Yan po yung mga bagay na ito. Sabi niya, narito kaming lahat. Huwag mo saktan ang sarili mo. Hindi kami mga pugante. Kami ay mga gumagaw. Kami ay nakakaranas ng milagro. Yun ang gusto niya sabihin. Hindi kami tumatakas. May kapangyarihan ng Diyos sa amin. Narito kami. Alam niyo, maintindihan ito? The jailer called for the light. Rushed and fell trembling before Paul and Silas. Imagine mo, dati natatakot siya sa mga nagkulong. Ngayon kay Paul and Silas nasa takot. Kaya sabi mo sa katabi mo, normal ang takot. Pipiliin mo lang kung kanino ka matatakot. Nagaget niyo mga kapatid. Normal ang takot, maganda ang takot, gamitin mo lang kay Lord. So dati, itong taong ito, takot na takot sa mga nagkulong. Oy, kulong mo yan ha.
Pagkatapos parusahan, o ikulong mo yan. Bantayan mo mabuti yan, ha? Opo. Kaya nga dinala doon sa kaloob-looban eh. Pero nung makaranas ng milagro, pumunta kay Paul, pumunta kay Silas, dala-dala yung ilaw, then nanginginig siya sa takot. Bakit? Meron na siya ngayong reverent fear. So, tingnan nyo itong ano na to. Sabi diyan, then he brought them out and asked, Sir, what must I do to be saved? Tandaan nyo po, ang milagrong pagpapalaya nagdudulot ng kaligtasan ng iba. Hindi mahalaga na tayo ay ligtas na lamang. Ang mahalaga may maliligtas din dahilan sa atin. Kaya huwag tayong maging makasarili. We are not container of the blessing. We are channel of God's blessing. So this morning, I just want to minister to you na hindi lang ito para sa iyo, para ito sa iba. And ang sabi niya, ano yung dapat namin ang gawin para maligtas kami? He brought them out and asked, Sir, what must I do to be saved? Imagine mo na nandun sa dating posisyon, sino ang naglabas? Yung naglagay. Inilagay siya doon dahilan sa impluensya na meron siya. Pero ngayon, itong jailer na ito, inilabas si Paul and Silas dahilan sa impluensyang meron siya. Ang impluensya na ngayon ay impluensyang galing sa Diyos, hindi na sa tao. Naka-experience siya ng ganitong bagay. Kaya mga kapatid ko, sabi ni Paul and Silas, they replied, verse 31, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Are you ready to claim that victory? Are you ready to claim that word? Hindi lang po ito para sa jailer. Ito po ay para sa mga taong gustong makaranas ng milagro. Kaya ho, mahalaga na nakikita natin ito. And sabi diyan, they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately, he and all his household were baptized. The jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, and he and his whole household in his household. So mga kapatid ko, mga kasama ko, yan po yung dulot ng milagro. Ang kaligtasan, hindi lang para sa'yo, para po sa mga taong mahal natin sa buhay, sa mga kasama natin. So receive the miracle for freedom. Hindi ko alam kung anong nagpapabigat sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang umaalipin sa'yo. Pero ang importante sa lahat ngayon, merong lalabas at lalaya tayo dito. At ang maganda, kapag may umalis sa'yo, kailangan may ipumalit. Walang iba kundi ang Holy Spirit ni Lord. So pwede ba nating sabihin, in the name of Jesus, come out? In the count of 3, 1, 2, 3, go. In the name of Jesus, come out. In the name of Jesus, come out. She was a slave by her master. And also, she was a slave by the evil spirit. Hindi niya pagmamayari ang kanyang sarili. Wala siyang karapatan sa kanyang sarili. But thank be to Jesus. Naka-experience ng miracle. And that miracle is miracle of freedom. Na hindi na ang tao ang nagmamayari sa kanya. Hindi na ang evil spirit ang nagmamayari sa kanya. Ngayon, ang Diyos na nagmamayari sa kanya. At maaari gumagawa ka ng mabuti. Kagaya ni Paul, kagaya ni Silas. Nang tingin sa iyo ng mga kasama mo, ng mga kaibigan mo, and sometimes ng kapamilya mo. They are against you. Do not worry. Don't give up. Never surrender. They are not against you. They are against your God. And that is spirit. Kaya, in the name of Jesus, come out. In the name of Jesus, come out. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, mga kasama ko na nandito ngayon, ito pong kalayaang ito ay para sa bawat isa sa atin. Nakakaasar yung espiritu na nangongontrol. Nakakaasar yung espiritu na nandadaya. Ngayon,
Maasar ka na. Sabihin mo sa kanya, in the name of Jesus, come out. Kagaya ng ginawa ni Paul. Nilingon niya at sinabi niya, doon sa espiritu na nasa babae, lumabas ka dyan, masamang espiritu. At that moment, naka-experience ang babaeng ito ng freedom. I don't know the spirit na kinakaharap natin. Hindi ko alam kung anong espiritu ang kumukontrol sa atin. But let us use the name of Jesus. Amen. So let's identify the spirit. At in the name of Jesus right now, let's identify it. And let's command that spirit to come out into our life. Come out into our ministry. Come out into our family. Amen. Come out into our relationship. Come out into our finances. We want to experience breakthrough. We want to experience freedom. And that is miracle. My spiritual family in the Lord, let's pray and let's sing hymns to Him bago lumayas ang Espiritu. Espiritong dulot ng tao na masama, kinukulong. Pero ang nangyari kay Paul and Silas, mga anak na sila ng Diyos eh. Yung babae, hindi pa eh. Bago pa lang sila nagkaroon ng relationship after ma-experience yung miracle. Pero sa mga anak ng Diyos, if you want to experience freedom, you need to pray and you need to sing hymns to Him. So let's stand in our feet. Niyayanig na ng kaaway ngayon ang pundasyon. Niyayanig na ng kaaway ngayon ang kulungan. At binubuksan na ng Panginoon, niyayanig na ng Panginoon ngayon ang pundasyon. Niyayanig na ng Panginoon ngayon ang kulungan na matagal nang kumulong sa'yo. At niyayanig na rin, binubuksan na rin ng Panginoon ang mga susian para lumaya tayo. And begin to worship God. Just declare, I hear your chain falling. 'Cause I hear the chains falling. Come on, in the spiritual realm. Come on, declare. 'Cause I hear the chains falling. Yeah, I hear the chain. 'Cause I hear the chains falling. 'Cause I hear the chains falling. 'Cause I Naglalaglag na. I hear the chains Bumubukas na falling. mga kadena, mga tanikala. Ang 'Cause mga I paglang na hear the kulong. chains Bumubukas ang falling. pintuan in the name of Jesus. 'Cause I hear the chains Miracle, miracle after miracle. Miracle for freedom. 'Cause I hear the chains falling. There's power, there's power. But in the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. There is power Yes! in the name of Jesus to break every chain, break every chain, Break every chain. to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. 'Cause there is power in the name of Jesus. Come on. There is power in the name of Jesus. Yeah. There is power in the name of Jesus. To what? To what? To break every chain, 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 break every chain. Always believe in the gospel of Jesus. And it is our freedom.
The gospel is all about the message to believe. And the gospel is all about the person to receive. And the gospel is all about the life to live. Mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, just command the spirit that enslaves you, that deceives you, that controls you. In the name of Jesus, come out. In the name of Jesus, come out. Yung laziness, come out in the name of Jesus. Unfruitfulness, in the name of Jesus, come out. Sickness, in the name of Jesus, come out. Kaguluhan sa pamilya, in the name of Jesus, come out. Kahirapan sa finances, in the name of Jesus, come out. Oh, there is power. Yeah. There is power in the name of Oh, Jesus. Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break Kung ikaw every nanonood chain. ngayon, nanonood ka, may mga bagay na umaalipin sa'yo, maring inaalipin ka ng masamang damdamin, inaalipin ka ng masamang kaisipan, maring inaalipin ka ng masamang balak, masamang hangarin, maring alipin ka ng bisyo, maring alipin ka ng illicit relationship. In the name of Jesus, come out. And in the name of Jesus, you will receive salvation. To those who receive salvation right now, kung mayroon po dito gusto nyo makipag-reconcile sa Panginoon, pagsisihan ng mga kasalanan, ito po yung opportunity ninyo na manumbalik po dun sa presence ng Lord and receive your miracle for freedom. Ito po available para sa'yo. Kung gusto mong tanggapin ng Panginoon ngayon, just receive in your spirit. Surrender your spirit to the Spirit of God and receive the Spirit of the Holy Spirit within you right now. Father, thank you so much. Tinatanggap kita, Panginoon. You are the person that we are going to receive, and that is the Holy Spirit. Sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, ang kailangan nila ay Kristo na tagapagligtas. Pero doon sa mga iniligtas na ng Panginoon, kailangan namin ang persona ng Espiritu Santo. Lord, we are so excited to receive you. We are so excited, Lord God, to feel you. And God, feel us. Feel us, Lord. Lord, tinanggal mo na, Panginoon, yung mga tanikala. Tinanggal mo na, Panginoon, ang mga umaalipin, mga dumadaya sa amin, mga kumukontrol sa amin. Tinanggal mo na ito, Panginoon. And we want to receive the anointing of freedom. The anointing of fruitfulness and productivity for the kingdom. Lord, we want to receive that, oh God, today. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Salamat kay Pastor Lito sa napakagandang mensahe niya na talagang hindi lang natin dapat narinig yun, talagang gawin natin sa buhay natin. Di ba? Yes, come out. Come out. Alam mo yung na-take away ko doon is, yung kahit na yung ano ba yung sakit, di ba? Yung talaga sinaktan sila, sinugatan sila. Tayo, hindi naman tayo nasusugatan, hindi naman tayo nasasaktan ng gano'n, no? Pero bakit kaya sila yung, ayoko na, nahihirapan na ako, yung damdami, yung sumusuko na agad. Konting bagay lang, sumusuko na agad. No, di ba? Wag, kapatid, come out. Di ba? Manalangin tayo, magpasalamat tayo sa ano man nangyayari sa buhay natin. Kahit ano pa, napakabigat na problema yan. Kahit sunod-sunod pa yan. Manalangin tayo at kumanta na tayo sa Panginoon. Alam mo, makakakita pa sa atin. Alam mo, yung mga tao nasa paligid natin, matuto. Sabi niya, bakit ganun? Sa kabila ng ang hirap ang buhay niya, daming problema, may sakit, may walang pera, gano'n, pero nandun pa rin, nagpupuri pa rin, nagpapasalamat sila sa Lord, di ba? Tama ka, Okay. Yan nga rin yung take away ko. Yung leader ko, kilala ko noon kasi kinikwento ko sa kanya lahat. Pero ngayon talaga, nagdesisyon ako na, Lord, I will come out. Yes. Di ba? Kasi paminsan, meron akong mga bagay na kinakatakutan ng higit sa Lord. Alam yan ng leader ko. Pero ipinakita ng Lord na wala, sabi nga ni Pastor kanina,
Okay ang takot. Okay ang matakot. Pero ilagay mo sa tamang paglalagyan. Na-realize diba? ko, Lord, ikaw lang talaga yung dapat namin katakutan kasi ikaw ang God of miracle na magpapalaya. Yes! Diba? Kaya thankful ako kasi sabi ko, Lord, this day, this time, I'm free. Na-receive ko yung miracle ko yun. Yes! Lahat ng chain sa atin, dapat na-break na ano na yan, nalaglag na. Wala na, nakalas na lahat. Wag na natin pahirapan pa yung sarili natin, buhatin, kalad ka rin yung ating mga, yung, di ba, yung mga chain na yan. Wag na nating dalin pa yan. Alisin na natin sa sarili natin yan, sa katawan natin. Sige? Kaya mga kapatid, alam ko kayong mga nakaupo dyan at kayong mga nasa live, lumaya din kayo this day. Yes. Ina-encourage ko kayo na unang-una i-share nyo yan sa cell group. Yes. Kasi maraming tao ang nangangailangan yan. At marami ring tao ang lalaya sa pamamagitan ng buhay mong Yes. lumaya. Ayan. Pangalawa, sa ating mga social media account, i-comment mo yan sa FB, i-comment mo yan sa, i-post mo yan sa ano, sa account mo. Kasi marami kang friends, marami kang kakilala na talagang in need this time ng miracle. At Yes. ikaw ang gagamitin ng Lord. Yes, tama ka din, Ate Marie, di ba? At sa mga first-timer, Yes. first-timer po, mga tumanggap ngayon sa FB. Alam ko may mga nag-invite sa kanila. Yung mga nagmamahal sa inyo, invite kayo. Keep in touch po. Sabi nga, patuloy lang tayo. At sabi nga, marami tayong dapat na sumunod lang tayo sa lahat ng mga gawain natin sa church, yung mga schedule natin. Alam mo yun yung nagpapalakas sa atin yung morning prayer. Yes. Napakaganda na marami kang miracle na mararanasan sa pag-attend mo every morning prayer. Ako everyday talaga, doon ko nakuha, ang dami kong nabago sa akin, sa family ko, sa mga cell member ko, ang dami nabago sa kanila. At yun ang dami nagpapatotoo sa akin. Kaya sumama na kayo lahat kayo, mag-morning prayer kayo. Tama. At every Sunday, and Yes, stay connected po sa lahat ng mga gawain natin kasi marami tayong matututunan doon, nare-remind tayo, nako-correct tayo. Every Yes. day, ang daming realization. Yes. Ginagamit po ang ating leaders, ang ating pastor ng Yes. fresh anointing ng God para i-remind tayo na maging kamukha tayo ni Kristo. Yes, di ba? Kaya stay connected po sa ating Wednesday, Yeah. yung Sa ating Wednesday. warrant training. At pag Friday, meron po tayong Saving life. Saving Life, Saving Saving Family. Nako, lahat kayo may family dito. Yes. Encourage natin na manood kasi nakaka-bless. Talagang nasasalamin natin yung buhay natin. Buhay talaga yon, buhay. Sa Saving Life, Saving Family. Di ba? Buhay na Pag-uwi talaga, di ba, family? Kaya po, family, stay connected Stay connected and and see you next Sunday! And that's it for our Sunday celebration. We hope that you get empowered and strengthened by God's Word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again next Sunday. Make sure to invite your family and friends. Worshipping the Lord will always be our lifestyle. We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.